Kaibigan, sa oras na ito naway pagpapalain tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy nating pinapag-aralan ang temang misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin siya sapagkat patuloy tayong nagpapalakasan ng pananampalataya sa magitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na ito'y nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa at patuloy na sumasampalataya sa kanya. Taglay natin ang lakas na may ligayang naglilingkod habang naghihintay sa malapit ng kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa may Mangaldan, sa may Puok ng Kapitan, sa may Lopez Haina, Misamis Occidental, Bataan, Negros Oriental, sa may Italy, sa may France, Switzerland, Australia, Indiana, USA, Florida at sa buong mundo na maging saan ka man kaibigan, purihin ang Diyos, kaawaan kawa, nawa ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa mga nagko-comment sa comment section natin. Sinusulat yun, nagpapasalamat kayo at may mga ibang mga katanungan. At purihin ng Diyos, dinadalangin namin kayo na patuloy kayong palakasin ng ating Panginoong Diyos at patuloy din kayong nagsusulat kung saan man kayo upang malaman namin kung saan man ito nakakarating ang programang ito. Ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy nating mga kaibigang kamanggagawa. Ang una sa lahat ay ang ating pastor, si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray at Pastor Ian. Napakabuti ng Diyos sa atin lahat, mga kapatid, sapagkat may pagkakataon tayong mag-aral ng kanyang salita. Binabati ko pala ang ating kaibigan na masugid na taga-subaybay, ang mga Gopes family. At nakakatuwa na pakibati ninyo kami, Pastor, kasi masugid naming pinag-aaralan at pinapakinggan ang mga pahayag natin sa oras ng pag-aaral. So, mga kapatid ko, ay huwag na ninyong kakalimutan ito, yung pag-aaral natin ng The Great Controversy. Ito ay talagang napapanahon sa ating kasaysayan na pag-aralan natin ang nilalaman nito at ibabahagi natin sa Oktubre 12, year 2024. Then, kumuha na rin po kayo ng morning devotional ninyo. Marami pong mga edition ngayon na po pwedeng makabless sa ating morning na pakikipagtagpo sa Panginoon. Then at the same time, itong Health and Home bookbound natin, mga kapatid ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kayo sa ating mga literature evangelist na naka-assign sa inyong mga missions and conferences. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ay nabati na ni Pastor Abe. Si Pastor Ian Felicitas, siya po ang ating bagong mission refocus director sa Southern Asia Pacific Division. Si Pastor Ian. Pastor Ian, kumusta po kayo? Buti naman po, Pastor Ray, Pastor Abe at sa inyong lahat mga kapatid. Pagbati po mula sa inyong lingkod at gayon din po sa inyong tanggapan ang headquarters po ng gawain ng Iglesia Adventista del Séptimo Día dito po sa Southern Asia Pacific. Ang division na ito po ay siyang nangangasiwa sa gawain po sa mahigit na 14 countries na ginagawaan po ng Adventist dito po sa region ng Southern Asia Pacific Division. Pagbati po mula sa presidente ng SSD na nagbumula kay Pastor Roger Caderma at sa ating executive secretary na si Pastor Wendell Mandolang at ang tesorero po ng Southern Asia Pacific Division na si Pastor Jacinth Adap. Sila po ay nagpapahatid din ng pagbati sa inyong lahat at patuloy niyo pong pag-aralan ng salita ng Diyos nang sa gayon tayo po'y lumago sa ating spiritual na katayuan at lalo pa tayong gumawa sa gawain ng paghahayag ng mensahe ng tatlong sinugong anghel at ang pagmimisyon ng bawat kaanib ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Maraming salamat, Pastor, sa ating pagpapatuloy. Nais kitang anyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, sa manaming banal, napakabuti niyo sa amin sapagkat binigyan niyo na naman kami ng panahon upang pag-aralan ang inyong mga salita. Pagpalain ng bawat isa sa amin ng karunungan nawa ang aming mararanasan at ipagkaloob sa amin
upang sa ganon ang kaunawaan, karunungan sa magitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ay mapapasa amin sa oras na ito. Pagpalain ng lahat ng mga viewers at sumusubaybay sa programang ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat ng ating pang-11 na paksa ngayong linggo ay misyon sa mga hindi pa naabot. Ito ay pangalawang bahagi na. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Mateo 15:28. Ito po ay sinasabi, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Kaya napakaganda ang ating pag-aaralan ngayong linggong ito. At nais naming ibibigay sa inyo ang kabuuan ng ating leksyon ng 3 bahagi kung papaano tayo patuloy na magmimisyon sa mga taong mga hindi pa narating ng ebanghelyo ng pag-asa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na iniaalok sa atin ng langit sa mamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang 3 ito ay 3 R ito, mga kaibigan. Una, reaching the unreached. Ang pangalawa ay repairing the breach. Ang pangatlo ay redeeming all nations. At yung una ay ibibigay natin kay Pastor Ian para ipapaliwanag sa atin kung paano ang ibig sabihin ng reaching the unreached. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Urby. Alam niyo mga kaibigan, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo sa lugar ng Tyre at Sidon ay tunay na punong-puno ng mga aral at magagamit natin kung paano din tayo gagawa sa mga lugar o dapit na mga kakaiba sa ating nakagawian. Ang kultura, ang setting ay hindi pangkaraniwan sa atin, or ang mapapansin natin, mga lugar kung saan nandoon ang lubhang karamihan. Anong ibig sabihin natin pag sinabi nating lubhang karamihan? Alam niyo mga kapatid, pinag-aralan po natin sa unang bahagi ng Reaching the Unreached na meron po palang 3 windows of mission ngayon. Yung 1040 window na kinakapalooban ng mga relihiyon na non-Christian in context. Ang susunod ay yung mga postmodern at yung post-Christian. Pero sa bawat windows na ito, ang isang malaking hamon ay yung mga urban metropolis natin. Yung mga lugar kung nasaan ang karamihan dahil sa trabaho, dahil sa ekonomiya, dahil siguro sa mga pagkilos sa mga dakong iyon, at ang mga tao ay gustong dumako sa malalaking syudad. Dito sa Pilipinas, maraming lungsod or cities tulad ng Metro Manila, kasama na dyan ang the Greater Manila Region or the Greater Metropolis, Davao, Cagayan de Oro, Cebu, at nandyan din ang Bangkok, for example, Jakarta, at marami pang lugar katulad ng Kuala Lumpur na ito'y malalaking lungsod. Na paano ba tayo umabot sa mga nandito sa lugar na ito? Ano ba ang aral ng Biblia sa atin para tayo ay humayo sa lugar ng mga may lubhang karamihan? Tingnan po natin ang ilang mga tala mula sa Biblia, mga kapatid, na magbibigay paalala sa atin at gabay kung paano tayo gagawa sa mga dakong ang ministry natin ay, ang tawag ay hindi siya yung nakagawian ika nga, kundi it is an urban ministry sa mga lugar na highly urbanized setting. Tingnan po natin ang Biblia, at ang Biblia, mga kapatid, ang gagabay sa atin kung paano tayo gagawa sa mga dakong ito. Alam niyo po, the Seventh-day Adventist Church in its theological
landscape, especially po sa ating self-identity, ay nakapeg ito sa Revelation 14. Ang ating missiological understanding din, mga kapatid, kung sino tayo at kung paano gagawa ang Iglesia del Séptimo Día, Adventista del Séptimo Día, ay nakaangkla din at nakabase sa mga talang ito. Pero meron pa pong isa, kung paano tayo gagawa sa mga urban setting ay makikita din natin dito. Tingnan natin ang ilang tala, mga kapatid, sa Apokalipsis, Kapitulo 14, at tingnan po natin ang versikulo 6 at 7. Pastor? At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig." Maraming salamat, Pastor Ray. Mga kaibigan, napansin niyo po siguro na ikailangan ipangaral ang mensahe ng everlasting gospel o ang walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng lipi. Ang sabi po ng tala, sa lahat ng nanirahan sa lupa, sa bawat bansa, tribo, lingwahe, at grupo ng tao. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, minsan dahil sa hirap ng pag-abot sa mga lunsod o sa mga highly urbanized setting or sa lugar na kung ang mga tao ay medyo busy sa kanilang trabaho or medyo aloof sa pabalita dahil posibleng meron ng lahat sa kanila. Maalwan dahil sila'y nasa lunsod, parang walang kailangan. Pero alam niyo po ang sabi ng Biblia, ang mensahe ay dapat ipangaral sa kanila. Alam niyo, mga kapatid, yung salitang ethnic, kung saan halaw yung salitang nations, mga kapatid, akala ng marami na dahil ang Adventist or ang relihiyon ay matatagpuan na siguro halos sa maraming bansa ay tapos na ang gawain o pwede na tayong magpatumpik-tumpik. Alam niyo, mga kapatid, mas maganda siyang kung titignan natin sa unang halaw ng salitang ito ay mula doon sa salitang ethne na ito ay nangangahulugang yung ethnicity. Nung mga tribo-tribo. mga tribo. At alam niyo, mga kapatid, yung salitang ethne sa Grego ay ito din ay associated doon sa salitang hentil. So ibig sabihin, ang mensahe natin ay dapat dalahin doon sa labas sa ating lugar. Labas doon sa konsepto ng Israel, ng bayan ng Diyos. Kailangan tayong humayo at mas marating ang mas maraming lugar. Alam niyo, ang bayan ng Diyos ay nag-fail sa ilang pagkakataon upang sila'y maging ilaw. Kung pag-aaralan natin ang Lumang Tipan, mapapansin natin doon na God's people, the Israelites, failed to fulfill that mission. Kaya nga't ang Diyos ay bumangon ngayon sa mga huling araw ng mga nalabi, which is part of the church, which is also of spiritual Israel, na siya ngayong magpapatuloy na magdala ng mensaheng ito. At ang mensaheng ito ay siyang dadalihin natin sa mga taong hindi pa nakakarinig ng pabalita. Pabalitang kailangan nila. Pabalitang kailangan nilang marinig na ang Diyos ang siyang manunubos at siya ang dapat sambahin. Alam niyo, mga kapatid, kung babalikan natin yung tala kanina, binasa po ni Pastor Ray ang verse 6 and 7. Tapusin po natin hanggang sa versikulo 12 at pakinggan po natin ng mainam ang mga talang babasahin ni Pastor Urbi. Verses 8 to 12 ng Revelation 14. Pastor Ray? At isa pang anghel, ang pangalawa,
ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at supre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Alam niyo mga kaibigan, ang panawagan ng tatlong sinugong anghel ay panawagan ng pagliligtas. Ito ang mensahe na kailangan maitawid natin beyond the cross-cultural barriers. Nang nakalipas mga kapatid, pinag-aralan po natin yung mga cultural divides na humahadlang sa atin, na kailangan pala natin abutin using and understanding their context. Ang kailangan nating missiological approach ay incarnational in our approach on reaching people. Dito mga kapatid, si Jesus nung makikita natin dito sa mensahe na ito, nung nagministeryo ang ating Panginoong Jesus sa Gospels mga kapatid, sa Mateo 9 at Mateo 4, dinala niya ang kanyang mga disipulos doon sa gawi ng Tyre at Sidon. Bakit? Kailangang makita ng mga disipulos na may mga lugar na iba pala na kailangang abutin. Kasi marami sa mga disipulos ay ang kanilang pagkasulat ng gospel at ang kanilang orientation ay mga Hudyo. They lived within their context. But hinamon sila ng ating Panginoon to see things beyond their context. Tingnan natin ang ilang tala mula sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 38. Pastor? Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinugoga nila at pinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Alam niyo mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon ang mga katagang ito, Jesus was looking at Metropolis. At ang sabi niya, truly the harvest is plentiful, but the harvesters are few. Kaya dapat magpadala at gawain ang ating pwedeng magawa para abutin ang mga lugar na tulad dito. Alam niyo sa Lumang Tipan mga kapatid, balikan lang po natin sandali ang Lumang Tipan. Makikita natin dito sa Lumang Tipan that God is a city evangelist. Marahil sasabihin nyo, paano yun, Pastor? Una, kay Propeta Daniel. Nasaan si Daniel upang siya'y sumaksis sa lubhang karamihan nasa isang malaking lungsod. May kapangyarihan upang maka-impluwensya at ginamit ng Panginoon. Si Esther mga kapatid ay gayon din naman. Nasa isang lugar na lunsod at kaya niyang impluwensyahan para maabot ang iba. Sino pa? Tinawag ng Panginoon si Propeta Jonah upang abutin ang Nineveh. Ibig sabihin mga kapatid, God is concerned with cities. And His concern to cities is not simply to pass judgment on them, pero hindi ganun eh. God is concerned with them because God wants them to be redeemed. Gusto ng Diyos na maligtas din sila at makilala nila kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mensahe ng tatlong sinugong anghel, ang sabi doon, to every. Ibig sabihin, ito'y para sa lahat. Hindi lang para sa isang lipi o isang tribo, kundi
sa lahat. Kaya nga, gayon na lamang din ang Seventh-day Adventist Church sa paghikayat sa inyo at sa akin at sa buong mga miyembro ng Iglesia Adventista del Séptimo Día na makisangkot sa gawain dahil ito ang tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo. So Jesus brought His disciples to cross-cultural missions. Kaya nga, ang iba din sa atin ay tinatawag na gumawa cross-culturally. Ito'y isang specialized ministry at marahil dahil mas makikita natin ang panawagan ng cross-cultural mission and even foreign mission service, ito na ang panahon. Alam niyo mga kapatid, next year ay ang taon na magpapaalala sa atin na yun yung unang official missionary was sent by the General Conference to serve in Europe in the name of John Nevin Andrews. Ito yung panahon para muli nating i-revive ang mission spirits ng iglesia at ng bawat kaanib ng iglesia. We are chosen for mission. Itong panawagan na ito ng mga binasa natin ay panawagan din para sa inyo at para sa akin. Napakaganda, kaibigan, ang paliwanag ni Pastor na tunay na nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoong Yesus. Oo, Pastor, huwag na natin gayahin ang naunang mga pinili ng Diyos. Ang mga Hudyo, ang bansang Israel, hindi nila ginawa ng maayos ang pagmimisyon sa mga iba't ibang mga lugar. Kaya nung dumating si Jesus, tinuro niya ng pamamaraan. Na, sabi dito pinabasa mo sa akin nilibot ni Jesus, yung verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon, Pastor. So, Jesus himself was a city evangelist, Pastor. Siya mismo. Nandun siya. Dinadako niya to. Mahirap, pero hindi siya natakot. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, kung tunay na ikaw ay kinikilala mo na ikaw ay anak ng Diyos, alagad ng Panginoong Yesus, ikaw ay merong paggaganyak ba? Yung excitement mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoong Diyos na magmisyon sa lahat ng mga lugar, lalong-lalo na sa mga nayon at mga lungsod. At maayos na pamamaraan ang ating gagawin bilang isang iglesia. Huwag na natin gawin ito na may parang wardi-wardi lang ba? Parang may, nila. Kundi diretso, may intentional na gagawin natin ito. Huwag na tayong magkamali ng kagaya ng una. Ginagawa pa naman natin na tayo isang Israel na moderno. Huwag gawin na natin ang dapat. Gayahin na natin ang ating Panginoong Yesus. Meron tayong sentido komon na gumawa ng pagmimisyon para tayo ay kaluguran ng ating Panginoong Yesus. Di ba, Pastor? Anong masasabi mo, Pastor? Napakaganda itong diniscuss ni Pastor Ian. Ang 12 tribes of Israel ay tinawagan ng Panginoon. Mga evangelists ito At ang kanilang teritoryo ay mga Jebusites, Perizzites, Hivites, at mga Hittites. Ito yung 5 nations, 5 countries na dapat sila ay maging representative ng Panginoon. Pero dito, Pastor, ang nangyari sa kanila, kung babalikan natin yung dinidiscuss ni Pastor, ay na-failure ang Israel. Why? Kasi pakibasa mo sa Book of Judges or Aklat ng Hukom, chapter 3, verse 6. Tingnan natin yung background. Noon meron ng mission, Pastor. Yung unang lahi ng lipi ng Israel ay talagang mga missionary sila. Sila ay mga naglalakbay na mga missionaries ng Panginoon para ipakita nila ang Diyos sa kalagitnaan ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon. Pakibasa mo sa verse 6. Kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging mga asawa nila at ibinigay ang kanilang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na laki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. Balikan mo ang 4. Doon sila na-fail. Ang mga ito ay upang subukin ang Israel sa magitan nila at malaman kung kanilang papakinggan ang mga utos ng Panginoon na kanyang iniutos sa kanilang mga magulang sa magitan ni Moses. Yan yung failure ng Israel. Na hindi nila
na overcome yung kanilang intermingling, nagkaroon ng intermarrying sa ibang lipi ng Israel. At doon nahaluan yung kanilang pananampalataya ng ibang paniniwala sa Panginoon hanggang natuto na rin silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang dumating sa panahon ng paghahari ni Rehoboam, di ba? Nahati ang bansang Israel at ang Israel noon, ang 10 tribes of Israel ay sumamba na sa Diyos-Diyosan. At dahil sa kabutihan ng Diyos, doon sa 1 Kings chapter 11 verse 5 ay kanyang tinirhan ng isang lipi ang anak ni Israel upang maging tanglaw sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa mo, Pastor Reza, 1 Kings 11 verse 5. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malkam na karumal-dumal ng mga Amonita. Napansin natin na talagang ganyan ang nangyari nung unang panahon, ano? Imbes na sila ay sasamba sa Diyos bilang halimbawa, sumamba sila sa Diyos-Diyosan ng mga tao. Kaya nga, huwag natin ulitin ito. Tama po yung emphasis ni Pastor Ian kanina na ang ating Panginoon, pinakita niya yung tamang model ng pagpasok sa mga syudad. Kaya kailangan nating palakasin ang urban mission. Kahit nung Old Testament time talagang ipinakita nila na ito ang mission ninyo, itong 5 kingdoms na ito ay dapat ma-convert sila sa Christianity. O kaya paniniwala sa ating Panginoong Diyos, what I mean. Yung sinabi ni Pastor nung una di ba sinabi niya yung si Daniel, itong mga ito. May mga misyonero. Pero hindi lahat ng buong bansang Israel ay wala yung isipan nila na magmisyon. Wala. Kundi nakipag-asawa kung kani-kanino pero hindi nakita sa kanilang buhay yung tamang buhay ng pananampalataya ng Panginoong Diyos sa kanila. Kaya nagkulang. Baka ganun din ang mangyari sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Nakakita ng magagandang bilang ay nawala ang misyon. Iyon nga. Ang delikado dyan, Pastor. Kilala natin yan Pastor Ray, Pastor Abe, at mga ginigiliw ng taga-subaybay. Yung paggawa natin ngayon sa mga lugar na may lubhang karamihan, mga cities, medyo ibang kaisipan, iba ang kagawian, iba ang kasiyahan, iba ang kultura. Yan po. Meron pong pinag-aralan tayo last week na sinabi nating incarnational ministry. Abutin natin sila. Pero yung incarnational ministry, mga kapatid, is not a license to syncretism. Hindi po ibig sabihin na tayo ngayon ay pwede nang lahat i-adapt. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Biblia. So, ang mission to reaching the unreached does not call for compromise. That's right. Mahalaga pong makita yan. Ito po yung isa na aral natin sa week na ito na tayo'y pinaalalahanan that we should identify with the people. Kasi when we identify with the people, we tell them, I respect your culture. I respect you. My culture is not superior to you. Neither your culture is superior to me. Ibig sabihin, wala din po yung tinatawag nating religious quavanism. Yung ibig sabihin is, pag nag-approach tayo sa iba na ibang kultura, iniisip natin, ay mas mataas yung kultura ko kaysa sa kanya. Ito naman po ay mali ding kaisipan. Ito po yung religious chauvinism na sinasabi natin. So, marami tayong dapat palang pag-ingatan, lalo na sa pag-abot sa mga lugar na kakaiba sa atin. Hindi ibig sabihin kakaiba ay gayahin din natin sila, maging tulad natin sila. May hangganan, mga kapatid. Si Jesus ay may hangganan. Yung kaniyang pag-contextualize doon sa mensahe at doon sa ginawa ng mga disipulos. Gayon din si Pablo. So, hindi lisensya para mag-syncretize, Pastor. Kaya yung ibang approaches natin, mga kaibigan, mag-ingat tayo. Kasi baka ang sinasabi natin, this is all because we want to reach them, but we lose the fervor of what biblical truth is. Maraming salamat. Papunta na tayo sa pangalawa dahil maubusan na tayo ng oras. Napakaganda ang ating discussions. Ang pangalawa dito ay repairing
the bridge. Ayusin ang nasirang relasyon o pananampalataya. Anong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Regardless ng ethnicity at religious background, kailangan nating wag tayong mag-adapt ng pananampalataya ng iba, kasi yun yung sinasabi ni Pastor kanina, yung syncretism, yung adaptation ng mga pananampalataya ng iba, yung mga Diyos-Diyosan ng iba, ay wag natin i-adapt yun. Bagaman nandun tayo, ngunit ipahayag natin talaga ang nilalaman ng banal na kasulatan. Tayo ay maging modelo doon sa kalagitnaan ng mga taong pinaglilingkuran natin. Hindi natin sila gagayahin sa kanilang ginagawa, kundi i-check lang natin na hindi natin kino-compromise. Tama yung sinasabi ni Pastor Ian, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung babasahin mo, Pastor Ray, doon sa 1 John chapter 2 verse 2, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya ang pagkamatay ni Kristo ay hindi lamang para sa isang tribo o lipi ni Israel, kundi ito ay pangkabuuan. Pakibasa, Pastor Ray, sa unang Juan 2, versikulo 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Napakaliwanag yan. In-emphasize yan ni Apostle John na talagang ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi rin para sa atin lang sekta ng ating paniniwala, kundi sa lahat ng mga taong naghahangad na makatagpo ang Panginoon, naghahangad na mabago ang kanilang buhay, naghahangad na magkaroon ng magandang ugnayan sa Panginoon. Ang kaligtasan ay para sa kanila. So, papansin din natin sa Book of Acts chapter 10, kung nabasa ninyo ang kasaysayan ni Cornelius, ito yung pangitain ni Pedro noon na may bumabang kumot na may laman na magkakaibang mga karumal-dumal na mga hayop. At inutusan siya ng Diyos sa kanyang pangitain na kumatay ka at kumain ka. Ang sabi ni Pedro ay, Panginoon, ni kailanman di ako kumain ng karumal-dumal. At ang application nito, nung inutusan ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu, itong si Cornelio, ito yung centurion, na lumapit sa kanya para hingin ang gabay at basbas ng Diyos, ay medyo aloof itong si Pedro. Naku, hindi pwede yan kasi ikaw ay isang hintil, ako naman ay isang Israel. So hindi yon, hanggang na-realize ni Pedro. Ngayon sabi niya, ngayon ko lang napag-alaman na ang Diyos pala ay hindi nagtatangi. Ayun. So God shows no partiality. So sa Book of Acts, pakibasa nga natin, Pastor, chapter 10 verse 28. Tingnan lang natin in passing itong nilalaman ng Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 28, 34 at 35. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Yun yung application ng vision. Hindi sa pagkain, kundi sa tao. Ginamit niya lang yung pagkain. Ginamit lang. Maganda itong passage nito kasi nami-misinterpret nila itong passage nito Pero ang application niyan ay huwag nating gawing karumal-dumal o tawagin karumal-dumal ang ibang lahi na hindi kagaya ng ating pananampalataya nila, kasi sila din naman ay dadalisayin ng Panginoon sa mamagitan ng kanyang dugo. So walang itinatangi ang ating Panginoon. Ikaw man ay masama, ikaw man ay matuwid, lahat kayo ay kandidato para doon sa langit na bayan. Sa verses 34 and 35, Pastor, pakibasa mo, Pastor. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos, kundi sa bawat bansa ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Okay, binabanggit dito sa bawat bansa, Sa bawat bansa ay merong puwang ng kaligtasan. Kasi nandyan sa Great Commission yun to every nation, make disciples unto all nations. So may disipulo ang Panginoon sa lahat ng mga bansa. Sapagkat yan ay napakahalagang pagtuturo sa atin na ang Diyos ay talagang napaka mapagmahal. So
huwag nating tingnan yung mga prejudices at mga biases ng mga tao. Hayaan natin na ang banal na espiritu ang magtrabaho. Ang trabaho natin ay just go, make disciples and teach all nations. Yun ang command ng ating Panginoon. Hayaan natin na mag-work ang banal na espiritu at siya ang maglalagay ng pinakatamang paraan kung paano natin ma-reach out sila. Then, pakibasa mo, Pastor Kong, sa Galacia, Kabanata 2, setas na 11 hanggang 13. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. 13. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay sa kanilang pagkukunwari. Yan lang nangyari. So, huwag tayong nagkakagulo sa ating ministry. Kung minsan, pag nagkakagulo sa ministry, nagkakaroon ng biases and prejudices, wala na, nagkakagulo na ang bayan ng Panginoon. So, ito ay reminder ng ating Panginoon na i-repair natin yung breach, yung nasirang relasyon. Kailangan nating maibalik yung magandang ugnayan sa mamagitan ng tamang pamamaraan ng paglilingkod. Yung discuss natin na nakaraan, yung cultural background nila, yung religious background nila, kailangan natin malaman para ma-address natin itong mga taong ito. Na hindi natin pinupulaan, sinisiraan sa kanilang paniniwala at pananampalataya, kundi gagabayan natin sa kanilang napasimulang paniniwala at maitutuwid sa magitan ng gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakaganda, kaibigan. Napakaliwanag. Nakagaya ng una na ang pangalawa ay ang pagmimisyon ay isang pagsisaayos ng nasirang mga hindi magandang ugnayan, kultura, na kaugalian ng mga tao. Sirang mga relasyon, tayo ay isang gamitin ng Panginoon Diyos para maiayos natin ang mga bagay na ito. Kaya kung may mga relihiyong kami lang ang naliligtas, ikaw ang isang paraan ng Panginoon Diyos na sinasabi niya na ang kaligtasan ay para sa lahat. May mga relihiyon, may mga taong may mga partiality, may mga namimili lang ang mga pinupuntahan. May mga nabalitaan akong ganyan eh. Pumapasok sila sa isang bahay. Pag nalaman na may hidwaan o may mga hiwalayan yung bahay na yon, yung mag-asawa ay broken family, hindi na lang itinutuloy. Kung yung asawa ay nag-asawa ng iba, hindi na lang itinutuloy yung mga relihiyong iyon. Hindi na lang pinapasok sapagkat problema yan, sabi nila. Ay mahirap iyon. Kaya nga tayo, kung totoo ang ating katotohanan na hinahawakan, na sa pagmimisyon natin ay nariyan pa tayo para magbigay solusyon at pag-asa sa mga taong nagkaroon ng mga problemang ganitong mga relasyon, mga kapatid. Kaya napaganda ito. Walang biases. Tayo bilang alagad ng Panginoong Yesus ang ginagamit para ayusin ang mga nasisirang mga relasyon o anumang mga kaisipan ng mga tao. At magandang balita ito, Pastor. At least panawagan sa atin na we would not be inhibited to reach places, circumstances na kakaiba o mas mahirap sa atin. So ito yung panawagan, ibig sabihin, we go out of our comfort zone. Tandaan niyo po yung mga napag-aralan natin. Lalabas tayo dun sa comfort zone natin. Gagawa tayo para sa iba, hindi para sa atin. Ito din, Pastor, yung third point natin. Ganito rin yung ibig sabihin. It was in unexpected places where you started to find faith. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon sa Israel na ang Israel is of little faith at binanggit niya ito. At sinabi niya na sila ay of faithless. A perverse generation. Bakit? Dahil wala na silang kaisipan na abutin yung
mga hintil sa kanilang paligid. But Jesus gave an example that there were people na nagbigay ng kanilang buhay at pananampalataya, may pananampalataya in unexpected places. Yeah. Ibig sabihin, sa ating paghayo at sa ating paggawa, may mga taong maabot ng mabuting balita sa mga lugar na tulad nito na sabihin natin lugar na akala na natin walang tutugon sa ating Panginoon. Sa panawagan ng pagliligtas, hindi na sila maakit. Pero tulad nga ng tala sa Mateo 8:10, the Roman centurion, isang hentil, pero siya ay may pananampalataya. Sa Mateo 27, makikita din natin doon, isang Romano din na sundalo, sabi niya, siya'y may pananampalataya sa Diyos. Pero ang isa pang makikita natin dito, yung nasa Marcos 5:1. Maganda po ito mga kapatid, kasi ito ay isang ebidensya din ng pananampalataya in situations or in places that are considered dark or wala ng pag-asa. Pastor, pakibasa po. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Sino po yung dumating dito? Yung ating Panginoon kasama ng mga disipulo at dinala niya doon at doon ay nangaral. At may pinalaya pa sila na possessed ng kaaway. Nakikita natin doon na ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay gumagawa din sa mga lugar na akala natin na hindi na maaabot ng mabuting babalita. Hindi lamang doon mga kapatid. Ang Lucas Kapitulo 7, ang Juan Kapitulo 4 ay ilan sa mga tala na magpapatuo na may bayan ng Diyos sa malugar na tulad nito. Pero bago po iyon, gusto ko rin pong dagdagan ito. Kung bubuksan ninyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Revelation, Apokalipsis mga kapatid, at babasahin ko po yung mga unang bahagi simula Kapitulo 2 hanggang Kapitulo 3, yung mga unang sitas po ng mga mensahe sa 7 churches. Pero gusto ko pong makita nyo yung mahalagang bagay dito. To the angel of the church in Ephesus, write. Tama po ba? Verse 8, Pastor. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Okay. 12, Pastor. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo. 18, Pastor. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo. 3:1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo. 3:7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Verse 14, Pastor. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ano pong makikita natin dito mga kapatid? Yung pong mga binanggit na 7 cities na ito, lugar, these are key cities in Asia Minor. Ang mga lugar na ito mga kapatid ay lubhang malalaki. Tulad na lamang ng Ephesus mga kapatid, this was the 3rd largest city during the time. It was a metropolis mga kapatid. Port city siya. Sabihin nyo na lahat, library, napakaganda. Lahat ng pwedeng dakuin, theater, the amphitheater in Ephesus was one of the most excellent built during those time. Pero nandun din ang lahat ng kasamaan. Nandun din ang isang klase ng relihiyon na pagsamba kay Jezebel o kay Diana, the multi-breast goddess. Pero ano pong sabi ng tala mga kapatid? Sa iglesia, okay, to the angel of the church in Ephesus at yung iba pong mga lungsod. Ibig sabihin, may naitatag na iglesia sa Efeso. Ibig sabihin,
ang gawain ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Kung ang lugar ay isang bustling metropolis, God can still work in cities. Ito ang mabuting balita na makikita natin na huwag tayong matakot. Ang aabutin na lang natin siguro ay yung nasa probinsya kasi mas simple ang buhay, may time silang makinig. Dito sa syudad, busy, malalaki ang pader, may mga alagang aso na nagbabantay, may security guard ang mga subdivision. Mahirap abutin. Pero maraming paraan ng Panginoon para abutin sila dahil ang Panginoon hindi po siya controlled ng circumstances. The message of the Lord transcends these barriers. Amen. Ito po siguro yung magandang panawagan sa atin. Kasi yung leksyon natin nagsasabi na God had seen faith in unexpected places. Amen. Napakaganda ang pangatlong R na sinasabing redeeming all nations, kapatid. Sapagkat ipaliwanag ni Pastor iyan ang halimbawa na ang bawat bansa, bawat lipi at lingwahe man ay mararating ng ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. Kaya hinahamon tayo, kaibigan, na tayo ay ganyakan ng Panginoon Diyos na gagamitin bilang kanyang alagad na dadalhin ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa at mga lugar. Napakaganda ito sapagkat yan naman ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Nasabi niya dun sa Matthew 28:19, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So kung humayo kayo sa lahat ng mga bansa, kung saan man ikaw na naroroon, ang pinakamalapit na bansa mo ay yung lugar na maabot mo. Kung lalapit ka kay Pastor Ian, kung gusto mong dalhin ka sa Indonesia, dalhin ka sa Brunei, dalhin ka sa ibang mga lugar, mag-apply ka lang sa kanya upang tuturuan ka, kapatid, na magsalita ng mga salita na doon, mga ugali nila doon, ay handang ihahanda ka ni Pastor Ian. Para ikaw ay napakasarap yan. Mamili ka lang kung saan lugar ang gusto mo. Sa Djibouti. Saan ba yun? Ang isa pong, ang gawain po ng Missionary Focus, dadalhin ko po itong pabalita sa inyo mga kapatid, ay hindi lamang ensure ang mission is part of our Adventist entities, churches, mga kapatid. Ang isa rin pong bahagi nito ay samahan yung mga kapatid natin sa kanilang pagsasanay at pagpapadala ng mga manggagawa sa mga dako na mga lugar na sabihin po natin unreached areas. Kailangan natin silang abutin. Napakaganda po ng leksyon natin. Ito po ang panawagan. It's reaching the unreached. At marami na po ang nakita natin sa kabuuan ng paglago ng gawaing Adventista sa Pilipinas. Ito ay nagsimula ng 1905 sa paggawa ng isang literature evangelist, Pastor Abe, na si Robert Caldwell. Robert Archibald Caldwell. Sa isang batang edad, dumako sa Pilipinas, lumago ang gawain, dumako po si Finster dito, hanggang ngayon mga kapatid, ang gawain ay tunay na matatag sa bansa natin, pero siguro ngayon, panahon na tayo naman ang hahayo para abutin ang mas marami. Napakaganda yan, Pastor, kasi all nations yan ethnicity. Ano bang Greek terminology ng nation? Parang ethne, no? Ethne. Na ibig sabihin ay lahat ng lipi, lahat ng tribes ay i-reach out natin yan. Kasi marami tayong i-reach out ngayon. Lalo na ang mga Islamic countries, no? Paano natin yan i-reach out? Okay? Yung mga Muslim, yung mga Buddhist, ang dami nila, ang daming lahi nila. Lalo ang India, napakalaki yan. Ang China, billion ang mga tao diyan. Napakanda doon, magpaasan tayo doon, partner. Pagda tayo bago mag-retire ay napakasarap maglingkod. Mag-aral tayo ng Mandarin, ng ano ba yung mga language nila, Mandarin,
Fukian at saka Cantonese ay matututo tayo niyan. Kaya lang Marami mag-aral na. muna tayo dito. Marami nang ipanadala ni Pastor Ay, Ian. marami na doon. So, masarap maglingkod Marami sa ng padala. Panginoon. So, kay ganda itong lesson natin. Tama nga, sinasabi niya dito, kung lahat pala ito, yung pinaliwanag ni Pastor sa atin kanina, na yung 7 churches, ay yung lahat ng mga bansa, lahat ng mga lugar. 7. Itong, Ibig sabihin, kumpleto. oo. So, Yeah. lahat ng mga bayan ay mabigyan ng pabalita ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pastor Avi. Yeah. So, kay sarap ito, mga kapatid. So, ngayon, nakita natin na yung background, yung Tyre, yung Sidon, at lahat ay may mga countries na na-assign ang bayan ng Diyos, maging ang mga Old Testament characters, ang bansang Israel ay may mission sila. Ngayon, ang mission natin, ang mission lang nila noon ay Land of Canaan. Tayo naman ay talagang all throughout the world. Ang mission natin kasi yun na yung command ng ating Panginoon. Nagbigay na ng modelo sa lumang tipan, nagbigay pa ng modelo sa bagong tipan, at ang naging model natin na talagang ang kanyang ministry ay cross-cultural ay si Apostle Paul at maging si Jesus Christ. Mapansin mo itong mga nabanggit dito na mga siyudad ay napuntahan, ang city of Samaria, pinuntahan niya ng ating Panginoon, ang Sidon, ang Tyre, inulit yan na pinuntahan ng Panginoon hanggang na-penetrate niya ang kanyang territory at ngayon lumaganap hanggang dito sa ating lugar. Napansin ko dito, Pastor Ian, sa Pastor Abe, itong pangatlo dito na Redeeming All Nations, halos itong mga nakalagay dito ay personal ministry, hindi yung parang crusade na malakihan ito. Yeah. Diba? Tinan mo itong sinabi niya sa Samaritan woman, yung verse John 4, Centurion, yung sa Gadarenes, yung sundalo. Lahat ng mga ito ay personal ministry ng ating Panginoong Jesus. Pinakita ng Panginoong Jesus na yung pamamaraan ng isahan. Yung modelo. Oo. Hindi maraming tao, kundi isahan. Oo. Gawa ng missionary pastor is gawa ng ang buhay niya ay magiging ehemplo sa iba. Yeah, Kaya nga't key makikita persons. si Kristo sa kanya. Ito ang isang pinakamainam na pag-abot sa mga lugar na hindi pa po natin naabot. Modeling. It is living out, modeling, living out Christ in those cities. Napakaganda, kaibigan. Kaya isang hamon ulit sa atin na ang pagmimisyon ay hindi kailangang pangparamihang mga tao, pangmaramihang mga bautismo, kundi isahan, merong personal contact, personal experience na ang ating karanasan ay mabisang kasangkapan ng pagpapala para mapapakita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Yung ating buhay na lamang na ikwento na binago ng Panginoong Yesus ay malaking paraan na yan, kaibigan. Kaya sa ating pagtatapos ay huwag nating kalimutan yung 3 na bumubuo ng ating summary ng lesson natin: reaching the unreached, repairing the breach, and redeeming all nations, para patuloy tayong maka-reach out sa mga hindi pa naabot ng Ebanghelyo. At bago tayo magtatapos, hingin natin kay Pastor Ian ang panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Lord, take these hands. Let me use these hands to serve thee willingly. Lord, take these ears. Let me hear thy words and humbly follow thee. Lord, raise my arms, let them tenderly enfold someone in pain. Then let me know when my unsure hands should set them free again. Though I
words I speak be formed at thy command. Grant me the gift to impart the thoughts all hearts can understand. Though I know I am weak, and I know thy mighty power can do anything. Simple gifts I know bring to set before my Savior, Lord and King. May I serve thee. Open my eyes, give me knowledge of the glories yet to be. Then move my feet in a path unwavering, leading me to thee, to thee. Give my heart song, let the notes combine to ring eternal truth, lifting my soul. Every moment let my song begin anew. Yes, I know I am weak, and I know thy mighty power can do anything. All I have I know bring to set before my Savior, Lord and King. May I serve thee. May I serve thee, Lord. May I humbly live for thee. Manalangin po tayo. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panawagan ng Ebanghelyo. Panawagan na kami ay humayo at maging liwanag para sa iba. Ang gawain na ito ay tunay pong may mga challenges, pero hindi niyo po kami iiwan. Amen. Tulungan niyo po kami, Panginoon, in spite of our inadequacies, ang aming mga kahinaan, pagkukulang, ay magamit kami bilang sisidlang hirang sa mga dako na hindi pa po naaabot ng inyong pabalita. Nawa, O Diyos, maging tanglaw kami ng katotohanan at ang buhay namin ay maging liwanag naman sa iba. Salamat, Panginoon, na kami pinangasiwaan niyo sa pag-aaral na ito at maging pagpapala ang pag-aaral namin ng inyong salita. Puspusin kami ng banal na spirito. Ito po aming dalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa pagsusubaybay at patuloy na kitang inaanyayahan. Mga linggo na lamang tayo magtatapos na sa ngayong trimestre at dadako na naman tayo isang semestre sa bagong taon ng 2024. Kaya purihin ang Diyos, patuloy kang susubaybay sa programang ito, oras ng pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo. Maraming salamat, kaibigan.